si Sanjaya at ang banal na paningin. Si Sanjaya ay tagapayo ng bulag na hari na si Dhritarashtra, ang pinuno ng kaharian ng Kuru at ang ama ng mga Kaurava, at siya rin ang nagsisilbing kanyang kotsero o charioteer. Si Sanjaya ay isang alagad ni Pantas Vyasa. Sinasabing pinagkalooban siya ng banal na paningin, ang kakayahang makita ang mga kaganapan sa malalayong lugar sa pamamagitan ng kanyang isipan na ipinagkaloob sa kanya ni Vyasa. Inilalarawan niya kay Dhritarashtra ang mga pangyayari sa digmaan sa Kurukshetra, kabilang na ang mga tagpo sa Bhagavad Gita. Pinakikinggan ni Haring Dhritarashtra ang mga salaysay ni Sanjaya, ang tagapaglahad na may banal na paningin, hingil sa mga naganap sa labanan sa Kurukshetra. Ang banal na paningin ni Sanjaya ay parehong biyaya at pasanin. Bilang tagapagsalaysay ng kasaysayan ng kaharian, nasasaksihan niya hindi lamang ang mga dakilang labanan at mga makalangit na pakikialam, kundi pati na rin ang mga lihim na puwersang humuhubog sa mga impyerno. Bago sumiklab ang dakilang digmaan, ipinadala si Sanjaya kay Yudhishthira bilang sugo ng mga Kaurava upang makipagnegosasyon sa kanila. Ang pagkakaroon ng banal na paningin ay ibang-iba sa tinatawag na marubdob o banayad na pananaw. Ang isang taong may banayad na pananaw ay nakakakita ng mga imahe ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata sa kanyang isipan. Samantalang sa banal na paningin, ang mga pangyayari ay nasasaksihan na parang aktwal na naroroon. Naririnig din ang mga tunog gamit ang pisikal na pandinig at hindi lamang bilang agos ng kaisipan. Habang si Sanjaya ay nasa Hastinapura pa, malinaw na malinaw sa kanya ang mga kaganapan sa larangan ng digmaan sa Kurukshetra. Nakita niya ang lahat na para bang siya mismo ay naroroon sa gitna ng labanan. Nakita ni Sanjaya ang mga kapanalig ni Dhritarashtra at ng mga Pandava na nagtipon doon. Narinig niya gamit ang kanyang sariling pandinig ang mga salita ni Duryodhana, ang mabangis na sigaw ng pakikitigma ni Lolo Bhishma, ang makapangyarihang tunog ng Panchajanya na nagbabadya ng pagbagsak ng mga Kuru, at ang pag-uusap ni Krishna at Arjuna na naglalantad ng kahulugan ng Bhagavad Gita. Malinaw na si Sanjaya ay may kalamangan kumpara sa karaniwang tao, sapagkat naririnig niya ang mga bagay na maaring makatakot sa isang karaniwang nilalang. Inilalarawan siya bilang isang may pambihirang kakayahan dahil nakikita niya ang mga kaganapan mula sa malayo na ipinagkaloob ni Rishi Vyasa. Sa bisperas ng digmaang Mahabharat, binigkas ang Gita at sa unang bersikulo pa lamang ng Gita, makikita na si Haring Dhritarashtra ay humihingi ng balita tungkol sa digmaan kay Sanjaya na pinagkalooban ng banal na paningin. Bilang tagapayo ni Dhritarashtra, hindi naging napakahirap ang tungkulin ni Sanjaya hanggang sa dumating ang sandali na kailangan niyang ihatid kay Dhritarashtra ang balita ng pagkamatay ng kanyang 100 anak sa kamay ni Bhima sa iba't ibang yugto ng labanan. At pag-aangin ang dalamhati ng hari sa kanyang pinakamadilim na oras. Inilahad ni Sanjaya ang bawat pangyayari sa digmaan ng Kurukshetra. Nagbigay rin siya ng iba't ibang paglalarawan tungkol sa kalupaan ng daigdig, iba pang mga planeta.
na may focus sa subdinienteng Indian at nagbigay ng detalyadong talaan ng mga daan-daang kaharian, tribo, lalawigan, lunsod, bayan, nayon, ilog, bundok at kagubatan ng sinaunang Bharatbarsa. Ipinaliwanag din niya ang mga estratehiyang militar na ginamit ng bawat panig sa bawat araw ng labanan, ang pagkamatay ng bawat bayani, at ng mga detalye ng bawat pag-atake at pagtatagisan ng hukbo. Kilala si Sanjaya sa kanyang katapatan sa pagsasalaysay ng mga pangyayari sa labanan, pati na rin ang pagbibigay ng kanyang mga tapat na opinyon. Hinulaan din niya ang pagkagunaw ng mga Kaurava sa kamay ni Krishna at Arjuna. Si Sanjaya ay naging tapat at matuwid na tagapayo ni Dhritarashtra. Sa pagbagsak ni Duryodhana, nawala kay Sanjaya ang kanyang banal na paningin na sumisimbolo ng pagtatapos ng digmaan sa Kurukshetra. Ganoon katindi ang kanyang katapatan kay Dhritarashtra na nang talikuran ng hari ang mundo matapos ang kanilang pagkatalo sa digmaan, sinundan ni Sanjaya ang kanyang hari sa paglalakbay sa gubat. Haribol.